Ang pinaka-trade asset ng Lakers para makuha itong si Lauri Markkanen sa Utah Jazz itong si Austin Reaves. Kaya ang tanong ngayon handa kayang ibigay ng Lakers itong si Reaves para dito kay Markkanen na isang elite big na pwedeng maging solusyon nga raw sa problema nila at ma-extend ang competitive window sa Western Conference ng Lakers. Si Lauri Markkanen kasi sa Jazz merong 5 years 238 million salary contract at may annual yan na 47.6 million per year. At yan din kasi mismo yung nagiging gap sa pagitan ng mga teams na gumagawa ng trade para sa Utah Jazz para makuha nga itong si Markkanen. Masyadong malaki ang salary contract niyan dahil malaki ang sweldo ni Markkanen, kailangan magbigay talaga ng trade package ang Lakers na may sapat na salary match, value players at mga picks para makonvince ang Utah Jazz sa trade na to. Sa mock trade kasi na lumalabas, kailangan ng Lakers mabuo ang offer kasama si Hachimura, Gabe Vincent at Dalton Knecht plus draft picks mula sa 2026 at 2031 at iba pang asset dahil mababa pa ang salary contract mismo ni Reaves mula sa 53 million mula sa 4 years kumpara naman nga raw sa worth niya base sa performance niya last season na nag-average siya ng 20.2 points per game. Mataas ang kanyang trade value kaya si Reaves ang number 1 trade asset sa mga deal para sa big names gaya nga nitong si Markkanen at iba pa. Sa salary contract lang naman magkakaroon ng komplikasyon ng trade nila Batay sa mga insiders, analyst reports, ito ang pinakadahilan kung bakit hindi basta-basta nangyayari yung trade ni Reaves para kay Markkanen. Sa average points si Reaves merong 20.2 points per game sa Lakers samantalang si Markkanen merong 19 points per game sa Jazz last season. Kaya sa performance hindi naman talaga maitatanggi na mas mataas pa rin yung average points nitong si Austin Reaves per game kumpara dito kay Lauri Markkanen. Dahil si Reaves mataas ang shooting splits niyan mula sa 46% field goal, 37.7% 3 points at 61.6% true shooting. Kaya mahusay na to talaga para sa isang guard na may role bilang scorer plus playmaker. Si Markkanen medyo mababa ang shooting field goal niyan mula sa 42 to 43%. Bagaman hindi masama sa perimeter at may magandang free throw and 3-point shooting yan, relative pa rin yan sa kanilang role. Sa rebounding at role difference, mas kakailanganin talaga ngayon ng Lakers ang role nitong si Markkanen dahil meron naman talagang superstar duo ang Lakers na magagamit nila bilang sa opensa itong si Luka at si Lolo Bron. Kaya mas kailangan talaga ng Lakers ang isang high impact power forward o isang center. Yan kasi talaga yung kailangan din ng Lakers ngayon. Si Markkanen isa yan sa mga pangunahing scorer, mismatch vulnerability, hindi masyadong primary facilitator sa Utah Jazz kaya malaking bagay yan kung mauugnay talaga dito kay Luka at Lolo Bron. Samantalang si Reaves bilang guard mas nagiging malaki ang impact niyan sa opensa dahil mas central siya ng playmaking role. Sa kakalabas lang naman na report ngayon, nag-reopen ulit ang Lakers at Heat ng usapan tungkol sa possible trade ni Andrew Wiggins. Sa offer ng Lakers na lumalabas ngayon, kasama pa rin dyan si Dalton Knecht, former first round pick plus expiring contracts. Yan yung pinag-uusapan dyan Itong si Hachimura, Gabe Vincent at Kleber yung nauugnay. Pero katulad nung last trade talks ng mga to, hinihingi pa rin kasi ng Heat ang isang future first round pick na part ng trade package. Una pa lang sa report hindi nga interesado ang Lakers sa trade na yan para kay Wiggins kung hihingin nga raw ng mga to si Dalton Knecht plus Hachimura at draft capitals. Masyadong malaki yung halaga nga raw na hinihingi ng Heat para lang kay Andrew Wiggins dahil hindi nga nila nakikita ang pagiging star player nito even na naging malaking part pa yan ng 2022 championship appearance ng Warriors. Isa sa malaking hadlang sa trade na to yung price tag na hinihingi ng Heat. Ang future first round pick medyo mataas ang demand nila kumpara sa kung ano yung binibigay ng Lakers ngayon. Ang binibigay lang kasi ng Lakers ngayon sa trade package, malinaw itong si Dalton Knecht at isang expiring contracts. Yan ang gustong ibigay ng Lakers sa trade kaya kung magtutuloy ng mataas ang demand na hinihingi ng Heat sa market para dito kay Wiggins, paniguradong hindi matutuloy at baka lalong mawalan lang ng interest ang Lakers dito. At kung ibababa naman ng Miami Heat ang presyo nitong si Wiggins sa market, isang araw talaga yung mga to na sa magte-take risk at handa nilang ibigay itong si Dalton Knecht kasama ang isang expiring contracts. At dyan lang mismo magiging agresibo ang Lakers dahil kung
usapang draft picks, wala nga raw talagang interest yung mga to na magbigay sa Miami para lang dito kay Wiggins.